Oras very merciful, Bishop Joel Porlares, alas 8:07. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Good morning, second gentleman Mansa Carpio. Ba? Talagang pinag-iisipan na ba talaga ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio na tumakbo bilang presidente sa 2028? Ayan, ay sa bagay Pagka makita mo naman kasi ang suporta noong Lunes, abay talaga namang andyan na, At ang tanong lang dito ay suportado kaya siya sa kanya ambisyon ng dating Pangulong Digong Duterte? Dahil ang sinasabi po ng dating Pangulong Digong, ayaw niyang kumandidatong presidente ang kanyang anak dahil mahirap talaga ang maging presidente ng bansa. Kaya sabi ko sa anak ko, kay Inday, sabi ko, Day, putang ina, huwag mong pasukin yung trabaho na yan. Pero gaba lang, huwag naman sana masamain ninyo. Sabi ko, trabaho ko dyan, wala kang makuha. Unless gusto mong mamera, kaya. Pero kung sabi mo, trabaho ko ng presidente, sus Mariusip. Sildo mo 194,000. May ibang general dito, mas malaki pa sa sweldo ko. Totoo lang. Sabi ko, hindi, huwag ka mag-presidente. Unless you say something na kaya mo para gawin mo sa bayan. But if just a matter of ambition, lay off. Wala ka talagang makuha dyan. Pagod lang. Punta ka doon sa bukid, kung ano-ano. Kung saan-saan ka na lang. Damdaming Bayan. Kaya lang Dong, Mr. President, iba na ang sitwasyon ngayon. Ini-impeach na ang Vice President Inday. Ayan. Marami tuloy nagtatanong sa atin, Kuyang June Lumagi, Justice Joe Lopez, good morning, Abay, sino ba mga posibleng kumandidatong presidente sa 2028? Sabi na ating bubit Senator Jinggoy, siyempre, andyan na ang House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayan. Andyan yung bisita sa Malacanang nung Lunes. Ayan. Senate President Chis Escudero. Ayan. Of course, yung number one. Senator Raffy Tulfo. At meron ding dark horse, mga mista, Aba, Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Macalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Abay, unahin na nga natin muna ang good news, mahabigan, dahil siyempre ang Department of Finance, Secretary Ralph Recto, matutuwa rito at siyempre ang Pangulo ng Republika, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil magaling ang ating Mr. Taxman. Bisita po natin ngayon, mahabigan, ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, Commissioner Romeo Lumagi Jr. dahil for the first time, abay na kolekta po sila ng 2.8 trillion. Ayan. Ano ba ang sikreto nila? Ano ba ang ginawa? Bakit sobra-sobra sa target collection na iniatang sa BIR? Commissioner June Lumagi, Kuyang Sir, maganda umaga po at
Congratulations, pakipindot po yan yung isa po. Yan. Magandang umaga sa inyo, Lakay, at sa taga-subaybayan ng inyong programa. Itong ang naiata sa atin na goal ng DBCC ay nasa 2.848 trillion. At as of now, nasa 2.86 trillion na tayo. Wow. At dadagdag pa yan dahil nagre-reconcile pa kami ng mga figures. So lalabas yung final figure niyan mga buwan ng Pebrero, mga unang linggo ng Pebrero. Kaya tataas pa ito. Kaya sigurado na nakuha natin ang DBCC target natin. At nagawa natin yan dahil una-una yung pinaganda natin yung serbisyo ng BIR. Yung ginawa na nauna nating ginawa na nationwide ISO certification sa lahat ng mga opisina ng BIR. So ang ibig sabihin niyan, mas naging standardized, mas naging transparent ang mga proseso ng ginagawa natin sa aming ahensya. At of course, nandiyan na rin yung mga pinaigting natin na mga enforcement activities, yung patuloy na pagre-raid natin. Nakita naman natin na andalas nating nakakahuli ng mga illegal or dyan sa illicit trades ng mga sigarilyo tsaka dito sa vape products. So lahat-lahat po yan. At saka of course, nais din natin pasalamatan lahat ng mga empleyado ng BIR na napakasipag at ayan naman at tutok at talagang dedicated sa kanilang trabaho na mangolekta ng mga buwis. Pinupuk nyo rin sila ng husto, Commissioner Jun Lumagi, sir. Kaya hindi lang double time, triple time yata ang ginawang pagsisibag na ating mga examiners, collectors, mga tauhan po nyo sa BIR. Ayan, sila ba kung kayo ay binigyan ng quota, kayo ba ay nagbigay din ng quota o kaya parang target collection ng ating mga director, mga tauhan, Commissioner Lumagi, sir? Well, of course, lahat yan, hinati natin yung kabuoang goal na yan at inassign natin sa iba't ibang regions. Kaya sila rin, from the examiners, of course, do sa mga regional directors at saka dito sa large taxpayers, may kanya-kanyang na iatas na goal yan. So sila rin talaga ay pumukpok ng trabaho para masigurado na makamit nila ang goal na ito. Saang sektor pinakamalaking collection na Commissioner Jun Lumagi, sir, ang nakolekta ng BIR? Sa pagdating sa tax type, ang pinakamalaki nating nakuha ay doon sa VAT. Ang nakikita natin na dahilan din diyan dahil doon sa pinaigting natin na paghahabol doon sa mga tinatawag nating ghost receipts o yung kalakaran ng pagbebentahan ng mga resibo. So, yan na nakita natin dahil doon pa lang sa hinabol natin na ilang bilyon na yung nakolekta natin dyan. Plus, marami na rin nagbago ng kalakaran na hindi na bumibili ng mga resibo. So, doon sa mga hindi pa rin na at patuloy pa rin sa gumagawa niyan ay patuloy pa rin ang aming pagsampa ng kaso laban dito. Ayan, kadalasan ba, sino itong mga gumagawa ng mga fake receipts, fictitious receipts, Commissioner, sir? Marami, kasi ang daming involved ngayon dyan, of course, pero I think marami na rin tumigil dahil nga nahuli na natin ito. Sana yung mga bumibili dyan, yung mga lehitimong negosyante na nagnanais na mapataas yung mga fictitious expenses nila para mapababa yung binabayaran ng buwis. Andyan na rin yung mga, ang dami, at iba mga industriya yung saklaw ng paggagawa nila ng mga resibo nila. Kasama ba ito sa inyong kampanya ng RAFT, yung tinatawag na RAFT, Run After Fake Transactions, Commissioner, sir? Yan po yan. Tama po. May dedicated task force tayo para habulin ito at talagang tingnan. And yan po yung ginawa natin na analytics, yung katuwang natin yung ginawa ng Ateneo dati na yung mga math students na nagbuo po tayo ng data analytics para makita kung base sa mga submissions kung peke yung mga resibong sinasubmit na sa aming ahensya. Ayan. Nakatulong din ba kasi yung latest na medyo inalmahan ng marami mga online na selling ba, Commissioner, sir? Ayan. Malaking percentage ba ang niambag para tumaas ang tax collection ng BIR? Sa pagdating sa online na selling, yung pinataw natin na withholding na maliit lang naman po yan, 0.5%. Ngayon, nag-take effect po yan na
unang pasok niya nung November lang. So, hindi pa masyadong ramdam yan nung taong 2024. Hopefully, ngayong taon na to, makita natin at magkaroon tayo ng malinaw na picture do sa kabuuan ng mga online transactions ngayong taong 2025. Abay, ngayong lampas-lampas na ang koleksyon nyo ng buwis sa BIR, Commissioner John Lumagi, sir, mas ma-pressure kayo ngayon na next year. Ayan. Ano ang sabi ng Pangulo? Ano ang sabi ng Finance Secretary Ralph Recto? Kaya nyo pala ng 2.8 trillion na koleksyon. Ano ang magiging target collection nyo by ngayong 2025? Bakit tataasan sigurado yan? Mas mataas po talaga ngayon ng 2025, I think ang tentative niya nasa mga 3.2 Wow. trillion. Ngayon handa naman ang aming ahensya at aming mga empleyado at lahat ng mga opisyal ng BIR na magtrabaho pa ng mas mabuti para ma-attain natin itong collection target na naiatas sa atin, dahil naintindihan naman natin na kinakailangan talaga ng pondo para matustusan yung ating national budget. So tututukan po natin yan at marami pa din talaga tayong ginagawang reforms at yung mga ginagawa natin ng mga activities para masigurado natin na makamit natin itong collection target ngayong 2025. Ayan. Ngayong malaki-laki, 3.2 trillion na kanyang target collection this year, Commissioner John Lumagi, sir. So, baka sabihin naman ng ating mga kababayan ngayon, nako, magpapato na naman ng panibagong bisa ang BIR. Mag-i-impose po ba ang BIR ng panibagong buwis o gagawing efficient lamang ang inyong tax collection sa BIR? Pagdating sa pag-impose ng panibagong buwis, hindi naman Sabagay, kami ang nagpapataw ng panibagong buwis. Nasa Kongreso po yan kung magpapataw. Pero may mga nakalinya po na I think mga tax measures na nasa Kongreso po. Katulad ng single-use plastic, yun tinatawag po na ganyan. Ngayon, yan yung mga dagdag na pwedeng posibleng koleksyon kung maipasa po ng ating Kongreso yung mga batas na ito. At pero sa hanay ng BIR, of course, ang gagawin po natin dyan yung efficiency pa rin na maraming improvements sa aming serbisyo at yung automation at yung digital transformation ng aming agency. Pero of course, itong digital transformation na to ay hindi naman ito mangyayari overnight, and kaya humihingi tayo ng pasensya sa mga taxpayers na in the process ng itong digital transformation na to ay merong mga glitches na mangyayari dyan. Pero pinapangako po natin yan na pagdating ng 2026, 2027, dyan po matatapos lahat ng mga ginilalatag po natin ngayon, dahil dadaan pa sa mga procurement, tapos yung paggawa ng bagong systems para mas ma-improve pa natin at mawala na yung mga usual na nirereklamo na laging down ang system ng BIR. Yan, makakaasa kayo na ginagawa namin ng paraan yan. Although, again, hindi yan kaya overnight dahil mahaba-haba ang proseso para ma-improve po ito. Commissioner, may panukala nun. Ewan ko lang kung naging, di ako masyadong familiar kung naging batas na ang mga shares daw ng mga luxuries, mga golf course, mga exclusive clubs, mga Group A, patawan ng mataas na buwis. Na-implement na po ba ito, Commissioner, sir? Yung pagdating dyan, yung tinatawag nating wealth tax siguro. No? Ayan, opo. Again, hindi pa natin alam kung ipapasayan ng ating Kongreso kung magkakaroon tayo ng wealth tax. Pero parang hindi ko pa siya naririnig na immediate kung sakasakali. Dahil ang nakikita natin na immediate na talagang yun nga, katulad ng excise tax on single-use plastic. Yan kasi dahil meron niyang implication sa environment din. So gusto natin na maipasa yan. Ayan. Isa pa, Commissioner, sir, ang daming mga ngayon na dapat kolektahin. Ang sabi po nila, isa pa nga pala, Commissioner, yun daw bang mga mayayaman na nasa Forbes magazine ang mga pangalan, sila ba ay nakapagbabayad ng tamang buwis? Kasi sabi nila, bakit ganun? Yung ibang wala mang pangalan sa Forbes magazine, mas malaki ang binabayan, katulad ni Senator Manny Pacquiao, Chris Aquino, kumpara daw dun sa mga tinatawag na multi-billionaires na sa Forbes magazine ang kanilang mga pangalan.
Normally kasi yan, meron silang mga kumpanya na na yun yung talagang nagnenegosyo. Ang meron naman po diyan separate and distinct po ang pagkatao nila sa korporasyon na hawak nila. So ang nagbabayad ng buwis diyan kadalasan yung kita nandoon sa korporasyon at sila ay director or shareholder lang. Kaya ang binabayaran buwis nila yung kung may dividend sila at yung sweldo nila doon sa kumpanya nila. Pero nagbabayad ng buwis yung mga kumpanya nila. Ayan. Kumusta ang kampanya natin na Commissioner Sir? Kasi open secret naman yan sa mga malalaking kumpanya. Ako naging bookkeeper din dati. Yung dalawa ba ang book of accounts? Meron kaming may tinatawag na O at saka yung official at saka unofficial book of records sa Commissioner Sir. Paano nyo na-check yung mga ganyan? Well, yan ang ginagawa at yan ang ina-address ng ating enforcement activities. Kaya naman lagi rin tayo nag-i-issue ng mga letter of authority para ma-examine itong mga libro na to. At meron din naman tayong tinatawag yung data matching, yung kaya nagpapasubmit tayo at magiging stricto tayo sa requirement ng yung summary list of sales and purchases. Dahil dyan natin nakikita kung tama ba ang naging deklarasyon ng isang kumpanya dahil nagkakaroon po yan ng data matching. At marami po tayong nahuhuli dyan. At patuloy, kaya ngayon din, excuse me, yung pagtaas ng koleksyon natin sa enforcement activities, nakita po natin na mas mataas ngayon ang nakokolekta natin pagdating dyan. Ayun, Commissioner, alam mo noong time ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, alam natin sa kanya administrasyon may isang malaking negosyanteng hinabol niya dahil sinasabing tax evasion. Bagitin na natin, open secret naman ito, si business tycoon, Taipan Kapitan Lucio Tan. Ayan, di po ba hinabol-habol to ni Commissioner Liwayway Binson sa Chato yata nung araw. Dito sa administrasyon ng Pangulong Marcos, dito sa inyong pamuno bilang BIR Commissioner Jun Lumagi, sir, wala ba kayong mga ganyan na issue na tinitignan ng mga malalaking negosyante na hindi po nagbabayad ng tamang buwis? Marami po kadalasan ng ngayon na pantay-pantay po ang tinitingnan natin dyan. Lahat po, kahit yung mga malalaking negosyante, pinapadala natin ng audit. At nakatutok rin tayo sa malalaking online na sellers. Marami po tayong nahuli ngayon na yung mga malalaki ang kita sa online na selling. Meron po tayong ilan dyan na nakolekta natin bilyon sa isang taxpayer pa lang sa online. Kaya naman tinututukan natin din yan dahil marami sa kanila na ang laki ng kita na hindi nagde-declare ng tama. Pero nahuhuli na po natin ito. Ayan, may mga malalaki ba nakasuhan na, Commissioner, sir? Meron din naman at ang yung iba nagbabayad agad. Pagka nakita na nila, nahuli na sila, bayad naman sila. Ganun ba? So paano nga pala yung mga ganun? Kasi may mga compromise na tinatawag diyan, di ba? Nakakasuhan na tapos minsan may compromise agreement. Paano yung pagka nabistong ganyan so allowed pala ng gobyerno yun ng BIR na sige, isettle mo na lang yan para wag ka nang kasuhan. May mga ganung compromise? Meron naman kinakailangan lang bayaran din nila yung lahat ng mga penalties at interest. Malaki-laki po ang binabayaran, hindi lamang yung basic tax na tinatawag. Dahil kapag nahuli yan, malaki-laki ang pinapataw natin na penalty, surcharge at interest yung kaya malaki po yan. Ayan, ganun pala. So may mga hinahabol ba kayong big businessman na hindi nagbabayad ng tamang buwis? Marami kaming nasa listahan din na hinahabol din. Kaya panawagan natin sana wag nang umabot sa ganyan at magdeklara na lang at magbayad ng tama. Halimbawa, sir, sino-sino? Nako, mahirap pa sabihin po yan ngayon. Wag mo na ngayon. Pero alam na nila, nabigyan na sila ng notice naman siguro. Opo, alam naman po nila yan. Ganun, Marami rin po kasi dahil yung iba nasa social media nagfe-flex kitang-kita na natin. Sarili na nilang deklarasyon yan. Yung mga free no float na kanila makita, income, Ayan, doon pala. So, anong paalala, warning po sa kanila, Commissioner, sir? Ang una, paalala natin na sana po tulungan na lang natin ang ating bansa na sa pamamagitan ng pagdedeklara at pagbabayad ng tamang buwis. Dahil kami dito nakatutok kami kung mahuli pasensyahan tayo at kinakailangan namin gawin ang trabaho namin at talagang tututukan natin. Pero ngayon makakaasa rin kayo na sa
parte ng BIR ay patuloy ang improvements na gagawin po natin na pagbibigay ng mas magandang serbisyo at yung integrity and professionalism ng aming ahensya ay talagang seryoso naming ibinibigay yan at dedicated ang ating mga BIR employees. So yan, makakaasa kayo na talagang ngayon taon at sa mga darating pang taon ay pagpupursigihin pa namin na mas mapabuti pa ang BIR. Naku, maraming kakabahan sa inyo, Commissioner Jun Lumagi, sir. Baka mas mahigpit pa raw kay dating BIR Commissioner Kim Hinares nito. Kinakailangan, nakita naman natin ang nagiging resulta ng although balanse naman tayo, kita naman nakafocus tayo sa taxpayer service. Pero pagdating dun sa mga gumagawa ng illegal, yung talagang tax evaders, yung illicit trade sa sigarilyo at sa vape, nakita naman natin patuloy ang nagiging laban natin dyan. At dyan tayo stricto kasi ang gusto nating iparating sa ating mga taxpayers, kung nagkamali lamang naman kayo at honest mistake yan, magiging ano tayo dyan, mas magiging lenient tayo as long as nakita natin na talagang mayroon kayong intent na mag-comply ng inyong pagbabayad ng buwis. Pero yung mga talagang outright illegal, ayan talaga walang patawad yan at mas magiging mahigpit kami dyan. Commissioner, sir, ngayong sobra-sobra ang target collection, umabot ng 2.8 trillion. May reward din ba kayo sa Presidente, kay Finance Secretary Recto? Ayun, anong sabi sa inyo? Ay, of course, masaya sila no, na nagawa ito dahil again, sa kauna-unahang pagkakataon sa mahigit 20 years, ay ngayon lang nakamit ng BIR ang full target ng naiatas ng DBCC. So, masayang-masaya po tayo at of course, yung pasasalamat din natin sa mga empleyado ng BIR na talaga nagpursige para magawa po ito. Paano, di may bonus yung mga taga-BIR ngayon? May mga incentives. At titingnan po natin kung ano po ang meron po dyan. Ayan. So, Commissioner Lumagi, sir, bilang panghuli, may mensahe po ba kayo sa ating mahabayan, lalo mga taxpayers at yung mga tax evaders at yung gumagawa ng tinatawag na tax avoidance? Opo, again po, unang-una maraming salamat din sa mga taxpayers na nagko-comply at nagbabayad ng tamang buwis. Malaking bagay po ang ginagawa po ninyo at ang yung tulong sa ating bansa. Doon sa mga makakaasa po kayo sa mga taxpayers na pagbubutihin pa namin at seryoso kami dito na ayusin ang serbisyo ng BIR at mas mapabuti pa para maayos namin ang paglilingkod sa inyo. Doon sa mga tax evaders at yung mga hindi gumagawa ng tama ay sana po ang panawagan natin, tigilan na po natin yan dahil malaking perwisyo po ang naidudulot niyan sa ating bansa. Tumulong po tayo at kapag hindi po ay again, kami magiging agresibo kami sa paghahabol at para masigurado na mahuli ang mga hindi gumagawa ng tama at hindi nagbabayad ng tamang buwis. So yan po, at again, maraming salamat din po sa ating mga kasakawani ng BIR. Maraming salamat, Commissioner Jun Lumagi, sir, at muli, congratulations. Thank you and good morning. Maraming salamat din po, Lakay, at magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, at batiin din natin si Director Ed Tolentino. Ayan, good morning ko yan, sir. So, inyo na po yung kamahabigan, ang napakasipag ayan, na Commissioner ng BIR, Commissioner Romeo Lumagi Jr. Thank you and muli, congratulations, sir. Damdaming Bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo, 8:30. Daming Bayan. Oras sa Sister L. It's 8:36. Ayan, diretsa na tayo at bisita rin natin ngayon ang DILG Secretary Juan Victor John Vic Remulla at medyo na high blood yata nito lately. Hindi naman na high blood lang. Okay pa. Chill lang. Chill lang. Tubig-tubig lang. Anyway, good morning Good Secretary morning, Sec. John Vic, sir. Morning po. Good morning. Ayan, sige, diretso na nga natin, ha? Itong ilang police generals na involved dito sa 6.7 billion shabu case, ha? Ayan, o nga pala, nagkalimutan na 2022 pa ito, ha? Ayan, naglabas na po ang arrest warrant si Judge Gwen Kalina dito sa 29 na police at kasama rito ang ilang police general, sir. So, paano ang at large pa ang mga ito? So ano ang inyong marching order sa ating kapulisan ngayon?
May task force na si General Marbil para makuha lahat ng mga accused at lahat ng warrant of arrest. Sabi niya within this week daw makukuha niya lahat. Wow. Andi dito pa ba itong mga subject ng arrest warrant? Sina Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr., Brigadier General Narciso Domingo, Police Colonel Julian Olonan at Lieutenant Colonel Defrey Punsalan at Lieutenant Jonathan Sosongko, Secretary, sir. Mukhang dito pa sila. Nagparamdam na sila, may feelers na sila at mukhang magsusurrender naman. Ayan. Abay, mabuti naman. Kung sila ay susurrender. Pero may piyansa pala sila, 200,000, Secretary, sir. Well, Payat yan. ang DOJ ata ay magde-develop pa ng case. Meron pa siyang case pa-file sa kanila na magiging non-bailable Wow. after this. Ayan. So, pwede pang ihabol yung mga ganun. Pwede pa kasi the theory of conspiracy, hindi pa nilalagay eh. Yung final sa kanila, yung broken down cases lang. Pero yung collusion, conspiracy, hindi pa napapile yan. Pagka na-file yun, non-bailable na yan. Non-bailable yan. Wow. Ayan. Ano ba naging participation? Sino ba talaga ang mastermind dito, Secretary Remulla, sir? Well, as far as mastermind goes, hindi namin alam. Pero as far as details go, according to CCTV, according to testimonies, nag-umpisa to ng 7:58 in the morning. Lumabas si Sergeant Mayo with 2 kilograms of shabu. From galing sa WPD, hindi Western Police District Wealth and Personal Development sa Bad Santos, Tondo. Sa malito opisina na siya may-ari. Lumabas siya with intent to sell. Wow. Yung pala, set up siya ng PIDEG. Si Mayo kasi PIDEG NCR. Sinet up siya ng PIDEG SOU Region 4A. Binaybas siya. Wow. Pero hindi siya ni-report na bypass. Sabi ni Mayo, dadalhin ko kayo sa bodega ko. Okay. Dinala sa bodega. Nakaposas. Lubas-pasok sa warehouse 4 na beses. Binuksan ang lahat ng mga vault. Pagkatapos nung kitang-kita sa CCTV. Ito ba siya sa Sampaloc? Hindi po. Ay, Sa WPD, Wealth and Personal Development Office sa Tondo. Tondo. Okay. Nakita parang 5 beses na sinakay sa mga sasakyan, mga maleta. Wow. Mga maleta, green bags, white yung sando bags, isang buong L300 na pallet truck, pallet van, pinuno nila. Wow. Ito ang 400 kilos na unaccounted for. Kasi yung 990 kilos na declare yun eh. Pero yung 400 hindi pa nakikita. So, nakita. Nilabas lahat. Saka sinabihan si General Domingo. Nung dumating si General Domingo, nakita niya, may fist bump eh. Parang, kumusta kayo? Ganyan. Dating ngayon si General Santos under instructions of General Zurin. Wow. So, ang senaryo na ginawa nila, meron daw mas malaking drug haul sa Pasig. Wow. So, nakita si CCTV na pinakawalan si Sergeant Mayo. Hala. Tinanggal, posas. Posas. At siya ang naging arresting officer sa Pasig. Yung inaresto siya ang mag-aaresto. Yung Juven Santos, inaresto niya pero walang drugs. So galit na galit ngayon yung mga pulis. Kala ko ba may mas maraming drugs doon? So, binalak na naman siya ngayon. Pagbalik sa kanya ngayon, dineclare na nila yung buy bust at 445 kay Sergeant Mayo. So tinago yun yung bypass operation na yan, yung report. Yung report, tinago nila yung una, tinago nila yung walang nahuli. Dineclare nila at 445 na may nakita ng drugs doon sa WPD office. Pero hindi pa rin sinasabi na si Mayo involved. Si Atadero, yung kanyang bodigero, yung empleyado ng WPD, siya ang sinabi na arestado. Siya ang ginang fall guy. Dumating si Santos ngayon, sabi, ayusin nyo to. Under instructions si Chief PNP. Ngayon, nag-usap ngayon si Domingo, Sosongko, Gonzales, lahat sila nag-usap. Ang testimony, ang operative phrase sila, tutulungan ba natin o tutuluyan? So,
under testimony si General Wilkins Villanueva ng PIDEA na tinext niya si General Azurin na pinapakawalan si Mayo. Ayusin niyo yan. Wow. So, it is in our investigation that General Azurin was aware of the entire proceedings beforehand. Allah. Kasi may instruction siya eh. Pakawalan niyo yan. Hindi. Dahil pinakawalan, huliin niyo ulit. So, ang under Azurin's orders na nagkascade pababa, pinakawalan si Mayo, hinuli sa Quiapo, Allah. nailagyan ng 2 kilograms of shabu, saka sila dineclare na nahuli na. Nahuli. Mm. Wow. So, from sergeant to lieutenant to major to colonel to general to chief PNP, lahat magkakasama sa conspiracy. Sa So- buwatan talaga to, Lakay. So dito, Secretary Remulla, sir, pati ba si former PNP Chief Azurin iimbestigahan din? Pati siya, investigate rin. Kasi may direct testimony and text exchange between Wilkins Villanueva and General Azurin informing him na kailangan ayusin mo to. Ang solusyon nila ay gumawa pa ng isang fake na drive na by bus doon sa Quiapo Bridge. Ayun na naging dulo yun. Wow. Grabe. Ano yung issue doon sa Sampaloc na nahulihan ng shabu din tsaka pera sa safety bolt? Ito ba yung magkaugnay, magkadugtong o Iba ibang kaso yun? Iba pa yun. Wow. Iba pa yun. Naku, kaiba ito kay General Azurin, ha? Ayan, may medyo naman to nakalungkot. So, may na-file na bang kaso laban kay General Azurin na I secretary? think kay case build up on DOJ, but pretty soon, papayalan na sila lahat. Wow. So, parang lumilitaw tuloy, Secretary Remulla, sir, talagang may narco-generals talaga rito. Mahirap sabihin narco generals, pero more than that, I think sa baba, from colonel down, nagkaroon sila ng culture of perfidy. Yung wala na silang pakialam. Wala nang rules para sa kanila. In my view, si General Santos, General Azurin, and General Domingo rose up to their level of incompetence. Kasi dumating sila doon, parang, sige, gawin nyo yan. Sige, gawin nyo yan. Parang, ini-induce sila ng mga lower officers na gumagawa ang senaryo, pumapayag na lang sila na mangyari. Ganun nangyari. Hindi yan. kaya napapaikutan lang sila, Secretary? Ganun ang tingin ko nangyari. In fact, from what I know, birthday ni General Santos nung araw na yun. Dumating siya ron, medyo nakainom na. Wow, Kaya medyo mayabang ang dating niya. Ayusin yan. Sabi ni Chief PNP, okay na yan. But he was in contact. Meron silang in contact with Chief PNP. Sinabihan talaga na ayusin niyo yan. Wow. Sa operations ng police, number 1, dapat yung first by bus dineclare nila. Number 2, yung 1.4 tons, dapat dineclare nila. Number 3, pagdating ni General Domingo, na alam niya na may 990 kilos doon, dapat dineclare niya. So, in all aspects, in all operational procedures, from Mayo's arrest to his eventual last arrest, lahat yan violation of police procedures. Wow. Grabe. Secretary, sa yung mga naisubing droga, nasaan na yun? Yung 990 sinunog na under supervision ng PNP nun. Pero yung 400 unaccounted pa. Wow, lakano. So, Secretary, may idea ba tayo o mayroon ba tayong hint na saan itinago itong mga drogang ito? Sa CCTV kasi, nawawala yung kotse niya. Sasakay. Gawing pa kanan norte ang pupunta niya. Within 10 minutes, babalik na naman. So, it looks like less than a kilometer away. May isa pang safe house. Yung PIDEG and CR. Or 4A. May isa pang warehouse sila. Pero hindi na namin natukoy ko to kasi 2 years after na nakita namin lahat ito eh. Final to October 2022. Tinaka lang namin to December 6, 9, and January 6. Buti na ungkat ito, Secretary, sir, kasi 2022 nagkalimutan na nga ito. Nabaw na to sa limot. Ayun, Actually, nabaw na sa kahit kami limot. po, hindi na namin to napag-uusapan sa programa eh. Hinahanap talaga namin yung angulo kung paano natin mapipigil to.
And the best way is to create a moral hazard. Matakot naman sila. Tama. Oo. Matakot naman sila na may batas. Matakot naman sila na at yung sinumpahan nilang katungkulan, dapat sundin naman nila. So alam ko to dati pa 2022 eh. Kaya pag upo ko noong October, inintay ko na mapalitan yung vice chairman ng NAPOLCOM, si Bernardo. Pagkaupo ni Bernabe, pinaspasan na namin talaga yan. Wow. So, ngayong mahigpit na yung kampanya dito, Secretary Sir, lalo't bumabalik na naman ang mga droga sa lansangan, siguro may chilling effect ito sa mga kapulisan natin ngayon, especially mga police officers, generals na maaring may pagkakasangkot sa ganitong issue, sir. Actually, mababait naman 99% ng mga pulis eh. Nagkaroon lang tayo ng change in culture ng 2016. Kung nakikita nyo dati, basta may namatay at may hawak na drugs, may reward. So, sa tingin ko lang, and it is only a theory, na yung inuhuli nila, sinusubi nila. Para magkaroon ng accomplishment, may, kita nyo naman, puro street level eh. Mga no names, papatayin, lalagyan ng drugs, accomplishment, reward. At nakikita nyo kay Garma na sinasabi tuwing may namamatay, maglalabas sila ng pera. May reward. May reward kagad. Yan, nakalungkot dito yung mga collateral damage, yung mga inosenteng napapatay na wala namang kinalaman yan, Secretary, sir. Kaya saan kayo makakarinig? Meron tayong Sunday, Bloody Sunday nung 2018. November 2018, kung di ako nagkakamali. In one day, 65 namatay sa Bulacan. Wow. 50 namatay sa Caloocan. Wow. Parang another 80 namatay si NCR in one day. Wow. One day. In one day lang yan ha. 65. Sunday, Bloody Sunday tawag namin doon. Oo. Paano mangyayari yun? Diba? It's never been heard of. Almost 200 people were killed in one day. Wow, 200. Massacre ito. Oo. In any other word, ang mapapasano nga, massacre na 46 lang ba yata namatay ito? 56? Mga ganun, 50. Oo. Ito, you do not know who were innocent. Sa Sunday, Bloody Sunday, sino inosente dyan? Sino-sino na kinukuha nila? Kinukuha. Dinadampot na lang. Pedicab driver, kalika. Payat to. Mukhadik. Kunin. Bang. Lagyan ng drugs. Reward. Promotion. So itong ganitong kultura, ito ang lilinisin ngayon bilang DILG Secretary, sir. Ayun ang gusto namin pigilan talaga. You have a sworn duty to protect the people. You do not have a sworn duty to enrich yourself and to have yourself promoted. Mabuti po't napagtuunan niyo ito, Secretary, sir, kasi marami po nababahala na, ayan, may saan ba yung report na tinanggap ko rin na, nako, dito sa amin, Nueva Ecija, talamak na naman ang droga. Marami natatakot sa kanilang security, Secretary, sir. Well, yung ating Chief PNP, si General Marbil, lahat sila are sworn, ang ginagawa nila, everything by the law. So, marami silang accomplishment. Marami silang nahuhuli. Except, iba lang ang mentality ngayon. Dahil walang namamatay. Nasanay sila na may namamatay. Kaya they feel safer kung may namamatay. When in fact, it's more dangerous. Kasi kahit inosente, pinapatay nun eh. Ngayon, ang kinukuha talaga, mga guilty lang. Ayan. Yung sigurado sila. So sa inyong pamahala, Secretary, sir, talagang may matitimbog na mga big fish ngayon. Ayan. Inahabol natin supply side eh. Kasi dati, inahabol nila yung demand side. So kinukuha nila yung mga pinakamaliliit, mga street level. Mas importante makuha natin yung demand side. Tama. Pinanggagalingan. Yung supply side, kung saan nagagaling. Yung source. Yung source. Pero saan nga ba nanggagaling ang mga droga? Abroad o dito lang? Abroad lahat. Talaga. Sa aming nakikita dito sa Pilipinas, dahil very crowded ang Pilipinas, di ba? Mahirap magluto ng shabu dito eh. Ang shabu kasi mausok, mabaho. Parang may sinusunog kang gulong. Ganun ang... Hindi mo maitago. Hindi mo maitago yan eh. Pero most of it comes from abroad.
most of the flow comes from the southern seaboard tsaka sa eastern seaboard. Doon ang gagaling. Ayun din Sek, dapat siguro yung mga, di ba maraming mga nabibingwit na mga shabu sa mga natin, mga karagatan, madalas ganun. Mukhang iniiwan nung iba doon sa gitna, tas kinukuha. Parang ganun ang lumalabas. Parang ganun. Samantala kaya meron tayong katanungan ng News Center kasi mukhang plano ni Pangulong Bongbong Marcos na i-extend ang termino ni PNP Chief Marbil dahil nga siya ay magre-retire na at mag-i-eleksyon na lakay. February Kasi 7 pala retirement na. Oo. So, Sek, possible ba na ma-extend ang termino? All indications, pero ayoko pang unahan ng presidente, pero all indications are ma-extend siya until after elections. So, So, most probably mga June. kayo as DILG Secretary, i-recommend nyo ang kanyang Magaling. extension? Magaling si General Marbil. I have high respect for him and his work. Ayan, okay. Tahimik pero action man, ha? Ayan. Anyway, Secretary, sa ibang issue, ayan, may mga 29 na foreigners na inaresto dyan sa isang mini Pogo Hub sa silang Cavite, Secretary, sir. Ano ba ito? Sabi naman sa inyo, hindi namin tatantanan eh. Last Wednesday, 400. Kahapon, 39? Ilan ba sa silang nahuli? 29. Oo, yung interview ko nga sa radyo kapon, sabi ko, unahin ko yung Cavite. Ang inuna namin. Meron pa kaming suspect na malapit na mahuli. Maybe there are another 2,000 nagtatago sa amin. Wow. na pinpoint na namin, malapit na namin mahuli lahat. Ayan. So ano operations naman ito? Scam talaga? Scam up talaga. Yung nakikita nyo sa telepono na Ayan, oo. Ito Yung ba yung mga ano tawag ng tawag? si Manong Chavit Singson nga na biktima ng isang araw eh. Ha? Si Chavit Singson na biktima? Gamit ang yung tumawag sa kanya, picture ko ang lumabas. Wow. Tapos naka-AI ang boses. Ala, artificial intelligence. Oo. Ang sinabi, hinihingan siya ng 150,000. 100,000 in cash, tapos 50,000 na Gcash. Wow. Hindi lang yun. Si Manong Chavit, sakala niya ako talaga. Dahil andyan yung picture mo, tapos boses mo pa. Alang yan. Pinadala niya. Tapos tinawagan niya ako, buong araw nasa Malacanang ako nung isang araw eh. Pagtawag niya sa akin, may 7 missed calls ako. So tinawagan ko, sabi ko, Manong, ano ang magagawa ko para sa inyo? Sabi niya, nakuha mo na ba? Sabi ko, ano po yun? Nakuha na ba yung 150? Po. Di ba nag-usap tayo nasa Mindoro? Antindi talaga. Sabi niya, nag-usap tayo nasa Mindoro eh. Nasa Malacanang po ko, wala po ako sa Mindoro. Hindi, sabi mo 150 kailangan mo eh. Ako po. So ganun ang mga tinatakbo ng mga scam hub din. Grabe ha. Ayan. So yung mga hindi mo pala kilalang mga tawag kahit na minsan pati mga bangko, pati Globe Smart nagagamit sa Nabibiktima sir. sila. Oo. Nabibiktima sila lahat. So anong advice? Lalo na yung mga public officials katulad ko. Hindi nila alam ang number ko. Tapos tatawag na may picture ko. Akala nila ako talaga yun. Siyempre. Oo. At di lang ko, marami pang iba yan ha. Marami pang iba. Boses mo pa. Oo nga po. Alang, so paano daw nila ginagawa? Na-interrogate na ba itong mga dayuhan? Ito paano nila nagagawa yung mga ganitong mga modus, Secretary, sir? Ang weakness po natin ay yung SIM card registration act. Okay. Nung SIM card registration act, tied into dapat sa national ID. Kasi national ID dapat individual yan, di ba? Meron ka na ba ho kayo? Meron na. Meron na po. Yung sir. papel. O Yung digital. sa akin po ay digital. Kayo po Meron na, sir. Meron na digital o yung digital. Hindi po nakataya pang national ID natin sa telco. So yung ganun, yung isang fake ID, minsan makakakuha yan 100 SIM card, 200 SIM card. Dahil hindi pa siya Hindi pa nakasync hindi pa- yung hindi pa sistema nakasync nila. eh. Hindi pa nakasync So eh. dapat tie up pala sila. So ganun ang ginagawa nila. Ayan. So kung tsaka yung mga sinasabi kasi mga may reward ka, mga gitong ganun, yung pang-come on nila eh. Kaya Tama. sasagutin mo, ayan. Tama. So pagka ganun pala, Secretary Sir, huwag mo nang sagutin. Kaya lang kung nandun na yung mukha mo, halimbawa, ito, tinawagan ko ni si Sister Al, halimbawa, nandiyan ang mukha niya, kaboses niya. maniniwala nga ako. Tama. Katulad sa nangyari kay Manong Chavit sa'yo. Tama po. Tama po. Grabe. Ang tindi pala nitong mga guerrilla, pogo na Guerrilla. tong mga to eh. Pero
Pero hindi namin titigilan, hahanapin talaga namin lahat yan. Pero may mga Pilipino, sir, involved din, ano? Ay, natuto na kasi. Mm-mm. Kasama sila doon sa original Pogo Scam Hub. Nakita na nila yung operations kung paano gawin eh. Oo. So, siyempre, Pinoy. Magaling dumiskarte yun eh. Diba, nakadiskarte sila ngayon. Parang mas naging matalino pa yung gumaya. Talaga, may innovation. O, iba na kayo eh. Iba eh. ganun. Oo. Nangyari doon. Ayan, okay, Secretary Sir. So, isa pa po, ayan, Secretary Sir, election na po ngayon. Ayan, bilang DILG Secretary, under po nyo ang PNP. Ano po ang gagawin nyo dun sa mga 403 na private armed group? Ha? Ngayong nalalapit na ang eleksyon. Ha? Ano ba ang gagawin natin dito para maiwasan po ang baka magamit ang mga ito sa eleksyon? May standing orders na kami na ibuwag lahat yan. Mas concern namin yung mga hotspots. Okay, saan po Kasi yung mga hotspots na yan? private armed groups, marami yan eh. Pero hotspots, 43 hotspots. 37 na sa BARM. Wow. 37 na sa medyo mainit ang Laki pala ng- mainit ang dugo nila eh. 47 sa BARM, 2 sa Eastern sa Leyte. Wow. Meron rin sa Abra, meron rin yata sa Cagayan Valley. Doon rin yung mga hotspots. So, before election, mabubuwag kaya itong mga private armed group na ito, Secretary? Yung mga karamihan dyan mabubuwag na. Kasi may gun ban na tayo eh. So may mga checkpoint na. Mahuhuli yung mga yan. Ayan. Secretary Sir, yung pogo dito sa sa may Cavite, ayan. Ano ang gagawin niyan kasi, 'di ba, sarado na ngayon. Ang laki ng mga establishment diyan. Gagawin bang housing 'yan, mall o Sa huling nung sinara namin siya, Opo. nakausap ko yung may-ari. Mm-mm. At yung mga anak na may-ari. At sabi na deep into negotiation sila na isang multi-trillion dollar commercial company sa US. Wow. Kukunin siya as a call center for 30,000 call center agents. wow. So, convert nila, including the housing component, kukunin rin nila. So, they're in advanced talks. So, hopefully, masara yan. Kasi 30,000 jobs yan eh. Wow. Pagbubuksan. So, malaking bagay. Napakalaking bagay. Okay, Secretary Sir, alam po namin busy kayo. Ayan, so una po siguro, anong mensahe? Ayan, kinakabahan yung mga kapulisan nating... Yung mga loloko-loko siguro. Hindi Yun ang maloloko lang. kabahan. Oo. 225,000 ang kapulisan natin. 224,000 doon mabait. Yung 1,000 lang talaga ang tutugisin namin. At sisiguraduhin namin na matigil na yung mga illegal na practice nila. At saka siguro pinpointed nyo sila kung sino sila, Secretary Medyo Sir. alam na namin kung sino sila. Oo. Ayan. Kasi mabibase mo naman yun sa mga drug hold dati. Sino ba humuli niyan? Saan nila dinala? So, may mga personalities involved na talaga. Ayan. May involved bang politiko rito o sila lang? Wala kami nakitang involved na politiko. Sila lang Sila po. parang Ayan. sila pa lang. Secretary John Vic, sir, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you and congrats. Ayan. Congrats and thank you po. Thank you. Maraming salamat. Ayan. Good morning. At teka muna, isa na lang. Si Secretary Boying siya bang kandidato sa ombudsman? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Presidente yung makakala nun. Kasi solo kuya, kausap ko kanina nagpapa-facial eh. Ay, parang wala sa executive session ng Sabado si Secretary eh. Ilang beses na absent sa Hindi ko executive session nakita yun eh. Oo. Nagpapa-botox tsaka nagpapa-facial. Ginagaya ka, pumuti ka na, di ka na yata nag-gogol. Wala na oras eh. Wala na oras. Hindi na natutusta. Ikaw kasi laki. Tingnan mo yung mukha mo. Nangingintan pa. Si Boying kasi hindi na umiitim yun, kumikintab na lang. Inborn yan, inborn. Secretary sir, good morning. Thank you and Good morning. Maraming salamat kayo. Maraming salamat po. Mahabigan DILG Secretary John Vic Remulla. Daming bayan. Oras ganap ng alas 9. Bayan. Oras Sister L. 9:06. Sandali lang mga Let Narciso at para sa mga magulang po na sobrang strict sa pagdisiplina sa kanilang mga anak. Abay, mamaya standby lang po dyan. Makausap natin mamaya ang ponente ng desisyon na yan na ang sobrang pagdisiplina sa mga anak natin, sa mga bata ay pwede pong maituring na ang tawag dito child abuse. Ayan. Mamaya makausap natin ang Supreme Court Associate Justice Joseph Lopez.
Alamin muna natin ang latest sa sandali lamang Miss Let mula sa Malacanang. Ito nga muna ayan, January na pero Pasko pa rin sa ating bagong taon, bagong lakas. Christmas time in the field. Standby sa Wen Alfaro mula sa Pamplona, Las Piñas. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas promo. Ninong Sherwin, please come in. Yes, okay. Good morning. Ganito nga sa umaga, prenting-prente lang dapat. Nakaupo ka sa silya habang tinatanong mo yung kalsada. Parang yung radyo, lakay, tignan mo yung radyo. Cool na cool si Nakaupo Kuya, sa silya. Prenting-prente. Wow, ang rin, cute ng diba? transistor Ganyan ang radio. mga mayayaman pag umaga. Tanaw-tanaw lang sa kalsada. Pero mayayaman tong si tatay. Tatay, pangalan mo po? Leonardo Valdez po. Oh, Leonardo Valdez. Kayo ba yung artista nung araw? Ay, hindi ho. Tatay ni Jano Gibson, di ba? Kamag-anak to ni Kamag-anak. kamag-anak to ni Apo Presidente Fidel Valdez Ramos. Opo. Oh, sabi ko na nga ba eh. Tagailocos. Ay, Ilocano. Ilocano. Sabi ko na nga ba eh. Ayan, oo. Sinong kamag-anak po yung si Fidel Valdez Ramos o Congressman Simeon Valdez? Eh sabi, kamag-anak daw eh. Oo, yan. Nasa bagay to kasi bibihira naman ang mga Valdez sa Ilocos eh. Talaga lakay. So, hindi malabo. Ilocos po ako eh. Ayan. Mag-Ilocano. Wala po, eh. Ay, wala pa. Oh, na po. Oh, yung nakalam ko Ilocano eh. Kamaro di Kuanan, Aguinaldo na nga ron ni Manong first time na. Umeko ka na, lakay. Ayan, anong first time ni Kuya? Fidel? Fidel Del B. Ramos. Hindi, kayo pangalan nyo po, Leonardo. Leonardo Valdez. Ano yung mga taga-Kandon? Maganda umaga po sa Kandon. Aba. Di ba Ilocano sa Ilocano? Ay, Ilocano. Ano pa isang bigat yung amin dito sa Kandon? Aba. Kastamat. Marunong pa to, biyasa pa. Kastamat kang kaapo. Nataraki, nagwapo ni Manong Leonardo. Ayan. Oo, tignan mo naman pag naka-smile, tignan mo, smile na smile. Dahil maganda smile ni Kuya Leonardo. Batang-bata, wala pang ipin. Bigyan mo kaagad ng regalo yun si Kuya. Tatay Leonardo, sino pa rin mo announcer sa umaga? Hindi, bakal na. Aba. Aba I love you. naman. Ay, ayatan kaapo. 1,000 pesos! Yan, may 1,000 ka. At syempre, dahil paborito mo si Dema Makalma, meron kang vitamin E! Ayan. At hindi lang yan, meron ka pang DZRH Grocery. Yan, para sa tatay Leonardo, ha? Oo, para sa ano masasabi ka Dema Makalma? Maraming salamat po sa DZRH. Kasi yung Makalma. Ay, wala po. Maraming salamat din po sa inyo, Tatay Leonardo, sa inyo patuloy na pagtutok sa DZRH. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Para naman sa DZRH bagong taon, bagong lakas promo. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin Alfaro at Manong Leonardo Valdez ng Kandon, Ilocos Sur. Congratulations Apo. Kaya dito po sa DZRH tuloy-tuloy po ang Pasko. Ayan. Tuloy-tuloy ang Pasko lakay, so Yes. dapat may countdown ba tayo? Ilang days before Christmas. Ayan ka na naman eh. Ang days before Christmas natin lakay, 343 days. Wow. Wag mong ipaparinan ganyan. Baka mamaya si Ninong Justice Joseph Lopez magbigyan ng Aguinaldo ito. Tumatanggap tayo dyan. Bukas na bukas ang aming palad. Latest muna mula sa Malacanang, Japan. Isinulong ang pagpapalas na ugnayang pangseguridad sa Pilipinas. Aba, buti naman may katulong tayo. Aris number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay Sister L, kapwa committed ang Japan at Pilipinas na palakasin ang ugnayang pangsiguridad. Sa pagbisita sa Malacanang, hiniling ni Japan Foreign Minister Iwaya Takeshi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta sa pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa sa harap ng security issues at iba pang global affairs. Kritikal anya ito para sa pagtataguyod ng malayang Indo-Pacific region na sumusunod sa international rules. Sinabi naman ng Pangulo na mahalagang maipagpatuloy ang diskusyon sa relasyon ng Japan at Pilipinas. Umaasa rin ito na magkakaroon ng pagkakataon ang bansa na ipakita ang mga nakamit mula ng itatag ang tripartite agreement kasama ang Estados Unidos. Tiwala rin si PBBM sa pagpapalawak pa ng ugnayan ng dalawang bansa,
hindi lamang sa seguridad at depensa, kundi sa ekonomiya tungo sa kasaganaan. Lakay? Na-schedule ng Pangulong Marcos ngayong Huwebes, Miss Let. Maraming kamiting lakay si Pangulong Oh. Marcos ngayong araw. Ang mga opisyal ng DPWH, Department of Education, CHED at TESDA. Ayan, okay. Busy-busy ang presidente. Ayan, mukhang Lakay, mula pa nung Lunes, marami siyang kamiting. mukhang naghahabol kasi bumaba ang satisfaction rating. Inaasikaso nila yung budget ng bawat ahensya. Ay, dapat lang. Kahapon na, di ba? Oo, yung mga nakaltasan, pinababalik niya. Kasi kapag critical yung mga project na yun at mga programa. Tama na naman. Tulad ng DepEd, parang hindi nagtatampo si Secretary Sani Angara at ang PhilHealth. Maraming salamat, Miss Leta. Abangan Thank natin you. ang detalye ng meeting mamaya. Balik sa Okay. inyo lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Samantala, ilang opisyal naman ng Department of Agriculture at ng DTI nakatakda namang mag-inspeksyon sa presyo ng mga bilihin dyan sa May Pasig Mega Market. RH 52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Lakay at Sister L, sinuyod nitong mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry itong mutya ng Pasig Mega Market na batay sa ating tansya isa sa mga pinakamalaki na wet market hindi lamang sa Eastern Metro Manila kundi buong dito sa buong Kalakhang, Maynila. Pinangunahan itong inspeksyon ni na DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at DTI Secretary Maria Cristina Roque. Kabilang sa mga sinilip kanina lamang nitong mga opisyal ng DFDTI ay yung of course bigas na dito sa pinakahuli nating pag-ikot dito walang less than 40. Pero still, tinawag itong reasonable price ni Secretary Laurel dahil ang napansin niya wala nang sobrang mahal na abot sa 60 pesos per kilong bigas. Pinuntahan din nitong mga opisyal itong controversial na kamatis itong past few weeks kung saan kitang bumaba na nga at nangalahati na ulit. Yung presyo nito, 140 to 160 pesos per kilo na mula doon sa umabot ng halos 400 pesos 2 linggo nang nakararaan. Pinuntahan din sa galit itong mga opisyal yung presyo ng baboy na nagmahal umano dahil sa supply, dulot pa rin ng kaliwat ka ng epekto ng ASF at pagkaunti ng populasyon sa ilang mga probinsya dito sa lalawigan. Pagtapos itong pinaka-inspeksyon sa wet market, tumawid sila Lakay at Sister dito sa may supermarket sa tapat nito at saka nagpa-unlock ng kaunting panayam. Sabi nga ng Secretary Laurel, batay sa kanyang pagtaya, reasonable itong mga nakita niyang presyo. Pakinggan natin siya. Mukhang reasonable na yung nakikita kong presyo dito sa Pasig Market. Besides that, napakalinis na market. Wala na ako nakikita 60 pesos dito So, wala na ako nakikita above 15 or above Single kanina, so that's a good sign. Lakay, kanina naririnig ko kapanayam niya si Interior Secretary John Vic Remulla. Dito may magandang balita si Secretary Laurel ng DA dahil yung una niyang plano na ibenta yung bigas ng NFA doon sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para mapakinabangan ng publiko at para ma-dispose din yung kanilang buffer stock. Hindi lang pala LGUs ang pagbibenta nila, kabilang din ang mga sundalo at mga katuhan natin ng Philippine National Police ay balak nilang tindahan o bentahan ng 38 pesos per kilo. Ang pangalawang good news ay maaari pa ito buwaba. Depende doon sa mapag-uusapan at magiging pagtaya na rin ng ating mga opisyal sa NFA. Binabanggit ng kalihim, kasama na rin ang kanilang tagapagsalita, si Asik Arnel de Mesa. Bukang target itong ipatupad, itong pagbibenta ng NFA rice buffer stock sa susunod na buwan, sa buwan ng Pebrero. Ulit, ito ay para sa LGUs na pwedeng ibenta ito eventually sa mga consumer at para na rin sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng GOCCs. Kasama dyan ang uniform personnel ng AFP at PNP. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel. Sandali lamang, Justice Lopez, with your indulgence, Justice Sir. Isa pang report. Bus drivers naman nangangamba sa kaligtasan okay. Wait lang. Kaya mo yan. Nangangamba daw sila Lakay sa kaligtasan na bumaba ang kita sa mungkahing payagan sa EDSA busway ang food trucks.
alamin nga natin ang buong detalye na report niyan Busway, mula baka kay masagasaan yan. Food Trucks Lakay. Sa loob ng bus? Ano to Lakay? Sa gilid? Hindi sa mismong EDSA busway. Ala. Yung sa loob ng kung saan sila dumadaan, di ba Sa bawal doon waiting ang mga... shed o yung hintayan? Bawal doon yung mga private Oo, mga pribado, 'di ba, hinuhuli nga. Mm-mm. Bus lang naman. Pero ito Okay. papayagan daw ang food trucks. Ay hindi pa, mungkahi pa lang pala to Lakay. So alamin nga natin ang detalye at ano ang kanilang mga sentimiento tungkol dito sa report ni Richia 15 Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, Lakay, nangangamba yung mga bus driver na magdulot ng aksidente. Ang mungkahing padaanin din yung mga truck na nagbabiyahe ng pagkain sa EDSA busway. Ayon sa ilang driver na tumanggi ng umarap sa kamera, tihado rin anilang mababawasan ang kanilang kita dahil mauuwi ito sa congestion ng mga sasakyan. Bababa raw kasi ang kanilang biyahe sa halip na 4 na beses silang nakaiikot kada araw dahil sa posibleng mga delay. Hindi lang anila sa busway maaari magdulot ng traffic congestion ng panukala, kundi maging sa mga nakapalibot ditong lansangan. Ipinunto pa nilang posibleng ma-discourage ang riding public dahil sa madaragdagang travel time at magkabitak-bitak sa kalsada dahil sa bigat ng mga delivery truck. Maging ang mga commuter, ganyan din ang nagkakaisang posisyon. Pakinggan natin yung bahagi ng ilan nating panayam. Bumabiyahe ito kasi ito ng matinding traffic tsaka paano na rin po yung mga nagko-commute yung mga kaligtasan po nila. Sel, Mayora. Lakay, una na ngang inihain sa Kamara yung isang resolusyong payagan sa busway yung mga nagbabiyahe ng pagkain, partikular mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Ayun, patadaanin lang. Akala ko magtitinda sila ron. Patadaanin lang. Oo, padadaanin Lakay. Sa bagay, pagka yung mga food trucks Lakay, medyo mabagal lang takbo lang ng mga yan, Yun di ba? lang. Oo. Namin mga Mga bus driver. Yung mga bus natin, nagpa-Fast and the Furious yata. Oo, minsan ang sikip-sikip ng busway. Anyway, mga misis, mga kuya, ayan, mahigpit mo kayo sa inyong mga anak na makukulit. Ayan. Okay lang naman Lakay maging mahigpit. Oo, ayan. Oo. Pero kung, dinadagukan na, sinisipa, dinudos por dos. Ay, wala na yun. Ayan, Ibang, oo. ano na yun, Lakay? Pang-aabuso na yun. Physical abuse. Malaman nga natin na sa punente ng isang landmark decision ng Supreme Court, Sister L, dahil may inaffirm na ang Supreme Court na decision ng lower court kaugnay sa excessive discipline na ito ay may tuturing palang child abuse. Itong paglabag daw sa Republic Act number 7610 o yung tinawag na Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nasa ating linya ang ponente ng decision na ito, Sister L. Yung kinonvict na tatay dyan sa may Tondo, Manila ba ito? Ha? Na sobrang pagdisiplina sa kanyang 12 years old na anak na babae at 10 years old na anak na lalaki. Justice, nasa ating linya ang ponente, ang Supreme Court Associate Justice Joseph Ilarde Lopez. Justice Joseph Lopez, sir, magandang umaga po sa inyo, Justice Kuyang, sir. Good morning, Justice. Yes. Ayan, hindi na, naging bisita na natin siya dito, kasama noon si Chief Justice Alex Desmondo. Naalala mo? Okay, ayan, naalala ko na. Ayan. It was about 2 years ago. Mga 2 taon na nakaraan. Matagal-tagal Recent na. pa ng panahon. Abay, 2 years na pala yun, Justice, sir. Ayan, 2 years na. Oo. Anyway, Justice Lopez, sir, ayan, siyempre, ako bilang isang magulang din, tsaka ako inaamin ko, Sister, nung makukulit yung mga anak ko noon, pinapalo ko ng tsinelas na yung sandals ba, yung goma sa puwet. Ayan, gaano ba ka-excessive ang pagdisiplina sa isang bata para masabing child abuse? Justice Joseph Lopez, sir. Wala naman tayong sinasabi na dapat alisin ng
pagdidisiplina ng mga bata Opo. sa kamay ng mga magulang. Opo. Nandyan yan eh. Mhm. Kailangan ng disiplina ng bata at ito ay dapat na manggaling una sa lahat sa mga magulang. Ngunit hindi ito dapat masobrahan. Tulad ng nangyari sa kaso. Yes, sir, please. Opo. Mhm. Ang nangyari sa kaso, pinalo ng daspan. Wow. Ang pinampalo yung kahoy na panghawakan sa daspan. Mhm. Yun ang pinampalo sa mga bata. Tapos pinalo pa ng isang kahoy Naku. na may nakausling pako. Naku, Diyos ko. Oo. Yung pako ang tumama sa bata kaya nagkaroon ng physical injuries among other things, no? Pinagmumura niya, pinagalitan ng napakababaw pa ng rason. Alam mo ba, Kuya Beo, kung anong rason? Yes, Mami sir. Lane? Opo. Yes po. Ang Opo. rason niya lang daw, pumunta yung dalagita, 10 years old, para ihatid yung pagkain ng ama. Mhm. Nagalit yung ama dahil nung sinabi niya hindi pa rin siya nakakain. Bakit hindi ka pa kumakain? Pinagpapalo ngayon. Naku. Yung lalaki naman, in-inspection niya yung alkansya, mukhang nagkulang ng pera. Sabi niya, saan mo pinagagastos tong pera na ito? Pinagpapalo naman, pinagmumura. So, ang nangyari dito, may intention talaga sa ama na hindi disiplinahin, kung hindi pagbuhatan ng kamay, saktan ng mga bata, at sirain ang kanilang self-worth and dignity. Yung pagkatao ng mga anak niya na nakakalungkot. Opo. Dahil ito ay intensyon na ama na nakita ng korte sa lower court, nakita ng Court of Appeals, at in-affirm ng Supreme Court that there was really a child abuse committed against these children. Yung ganitong pang-aabuso, Justice Joe Lopez, sir, ano po ang parusa? Ayan, may kulong yata rito, tsaka fine. Kulong. Malaking kulong ito. Actually, maski na in-apply natin yung pagpapababa ng kaso, ang penalty that was finally imposed by the court is imprisonment, 4 years, 8 months, 9 months, and 11 days, up to 6 years, Wow. 8 months, and 1 day. So napakahabang panahon to, 4 years to 6 years, na dapat niyang bunuin sa loob ng kulungan dahil lamang sa pagmamalupit sa mga kanyang sariling anak. Hindi na ito disiplina na tinatawag ng Supreme Court. Ang intention nito ay hindi disiplina, kundi pagbuhatan ng kamay, sakta ng mga anak niya. Obviously, it's child abuse. It cannot be called otherwise, or hindi ito disiplina para sa bata. Paano, Justice, sir, yung mga ordinaryo narinig natin, pagka pinapagalitan yung bata, ayan, nabanggit yung pagkain kanina, nagalit yung tatay dahil hindi pa kumakain yung anak na babae. Paano yung minsan mga anak na ayaw kumain? Kainin mo yan, kundi isasaksak ko sa baga mo. Child abuse ba yan? Sa lahat wala namang pananakit. Pinapagalitan lang yung bata. Minsan nakakasalita tayo na masama, hindi naman sinasadya, pwedeng palusutin yun. Pero kung lubos-lubusan na yung pagsasalita mo, to the point na nawawala na ng dignidad yung bata, nawawalan ng tiwala, nawawalan na ng respeto sa bata. Ano mangyayari sa bata para sa kinabukasan niya? So, ang habol natin dito, huwag naman masira yung self-worth ng bata, yung dignidad ng bata, at respeto niya sa sarili niya. Huwag din sobra ang pamamalo. Minsan palo, yung sinabi mo at tsinelas, okay lang yun. Pero yung paluin mo pa ng
Kahoy na may dos pako por dos pa. naman. Oo. May Grabe. pako pa nakausli eh. Parang sinasadya eh. Talo pa nga yung fraternity. Justice, kasi may mga nagre-react kasi na iba, di ba? Baka daw mamaya, napagalitan, napalo, biglang ireklamo na sila. Lalo na yung mga, hindi naman po sa inano natin, pero yung mga bata kasi ngayon, Ay, Justice, tsaka Lakay, matatalino, iba sila mag-isip Oo, talaga eh. Nahawa na sa Amerika kasi sa yung mga kamag-anak ko sa Amerika, pagka pinagyan yung bata, Tatawag wait, mommy, sa- daddy, I will call 911. 911. Oo, ganun. Tatakutin yung magulang. Paano naman po natin make sure na hindi maaabuso itong... Napakarami sa YouTube nga, napapanood ko yan eh. Opo. Pinagilitan lang yung bata eh. Mamaya-maya may dumarating ng pulis kumakatok. Pero yung one incident na yan na nakita ko, in-explain na magulang sa pulis, pinagalitan pa ng pulis yung bata. Ito yung nangyari sa United States, no? This may also happen to us, no? Maski na sabihin natin na magsumbong ang bata at sabihin may pang-aabuso, obviously wala namang pang-aabuso, yung bata lang hindi pumapasok sa paaralan, medyo kumupit ang magkanong pera sa bulsa ng kanyang ama, dapat naman yung disiplina yun, pagalitan. At obviously hindi to child abuse. Sa RTC level, sa fiscal pa lang, siguradong dismiss to. Dapat dito may intent. Maliwanag sa batas, may intent to debase, degrade, and demean the worth of the child, the dignity and the worth of the child, or to affect yung development ng child. Kung walang intent na ganon, to debase, demean, and degrade, it will not amount to child abuse. So medyo mahirap patunayan yan. Kailangan talaga patunayan mo sa korte, una sa piskalya, na wala kang intention na ganon. Ang intention mo lang ay bigyan ng disiplina yung bata. Ayun. So, yun po ang boundary justice sir, Yes, ng child malinaw. abuse at saka discipline. Discipline. And it will not amount to debasing or degrading or demeaning the self-worth feeling of the child. Dapat may konting pangunawa rin sa mga ating mga bata. Justice sir, yung kurot ni mami sa anak at saka pambabatok minsan ni tatay sa anak. Grabe yung batok. Hindi ko na-experience sa batok. Okay, kutos kung tawagin. Yan ba ay child discipline o child abuse na yan? Instances, may na-resolve na kami dito sa Supreme Court yung police, dumating yung police, nakita niya maingay yung mga bata, nagbabasketball, matutulog at siya, binatukan yung bata. Ayan, oo. Child abuse kung ibang tao dahil wala naman siya karapatan para batukan. It's not even to say na gusto niya i-disiplinahin yung bata. So, kung magulang minsan nabibigla, wala naman siyang intent really. So, it goes to the very intent. Bakit niya nabatukan? Kung nabigla lang siya o upang disiplinahin lang yung bata, sa tingin ko naman, that will not amount to anything like a child abuse. Mali yun. So, pag ibang tao... patunayan mo yung intention ng magulang. So, pag ibang tao, Justice, syempre, magfo-fall po ba yun doon sa child abuse? Katulad na lamang po nung nangyari dito, saktong-sakto, nandito si Justice, yung nangyari dyan sa labas ng isang mall, dito sa Mandaluyong, na yung trending po ngayon na video, na yung batang estudyante, ito po, na... Nagtitinda nagtitinda ng sampagita yung estudyante. Ayan, sinipa niya pa yan Lakay. Inano niya pa yung batang yan eh. So, pwede ba yan na Justice magreklamo ng child abuse? Yung magulang? Napanood ko rin yun, although hindi the entire yung video. Pero sa nakita ko, may konting child abuse doon. Although lumalaban yung bata, sinasangga niya lang ata. Pero there was a portion in that video na medyo sinipa niya yung bata. Yun, medyo lumagpas siya ron. Bakit hindi niya suwayin at paalisin? Pero syempre we should hear both sides, yung paliwanag ng baka sabihin naman ng security guard medyo lumalaban na yung bata, nagwawala na yung bata, so kailangan niyang gawan ng paraan. Pero I don't think na dapat niyang sipain pa yung bata. Sobra-sobra na yun. Dalagita pa lang yung babae na yun. Siguro mga 10 years old lang, 12 years old. So it may, no? I'm not saying it is
a child abuse, it may amount. So sa hearing, both sides will be heard kung ano ang intention nung kapulisan, nung security guard. guard. Oo. Ang intent niya ba talaga pahiyain, alisin ang dignidad ng bata o sirain ang kalooban ng bata, magiging child abuse yun. Kung wala naman siyang intent na gano'n, ang kanya lang para sabihin sa bata, medyo umalis ka na dyan, hindi kayo pwede dyan. Or Ayan. malaban yung bata, iniiwasan niya lang na lalo pang lumaki yung gulo, baka it will not amount to child abuse. So it depende. Justice Lopez, sir, ito kadalasan nangyayari lalo yung mga batang nag-aaral sa mga sikat na mga eskwelahan. Pagka malikot yung bata o kaya hindi gumagawa ng assignment, face the wall. Parang normal yun sa panahon natin, Lakay. Kaya lang kung matagal, 30 minutes, 1 hour, face the wall. Child abuse ba yan, Justice Lopez, sir? Sa tingin ko, hindi naman child abuse yun. Disiplina lang yun. May tuturing na disiplina lamang. Ibang usapan kung pinatayo niya yan sa labas. Arawan. At binilad. Binilad. O sa init ng araw for 30 minutes or to 1 hour, baka sumobra naman. It may amount to child abuse. No? Kung wala naman langgam, wala namang araw. Torture pala yung langgam. Torture na yan. So, So, depende sa sitwasyon. Dapat lang ipakita mo. Again, I've been repeating it time and again. Kailangan there is a showing of intent to debase, demean, or degrade the child. Kung absence of that, it cannot be child abuse at all. Ayan. Yun. Isa na lang, Justice, sir. Kasi karaniwan nangyayari ito yung mga magulang minsan kinukurot yung anak. Ayan. Nagmarka yung kurot ni mami. Ayan. Makati-kati pa yung Lakay. Makati. Makati. Nakaranasan mo yun. Makati na masakit eh. Child abuse ba yan? O parte pa rin ng discipline sa bata? From my point of view, that is still part of the discipline being imposed by the parents, no? Unless sumobra na medyo duguan na o hindi niya pa rin pinigilan yung sarili niya at hindi niya tinulungan yung bata. Imbes na tulungan na hampasin or ano pa yung bata talagang sexual tuloy. Child abuse yun. Iba pa yung sexual abuse, no? Marami rin tayo nakikitang sexual abuses against mga children. This happens, pero siguro another portion, if I may explain also, in sexual abuse. Pero I may tell you, please, sir, para sa bawat linggo na dinidiscuss namin sa loob ng korte, bawat division, siguro sa 100 cases na dinidiscuss namin, mahigit 20 o mahigit 10 bawat araw ang sexual abuse committed by the parent, by the lolo, by the uncle, or anybody within the family. Nakakalungkot. Nakakalungkot to. Mabibigla ka. In fact, we're trying to study it para malaman namin kung ano yung statistics. No? So I think it's about time we have to call the education officials and the church bigyan ng pansin to. Dahil siguro sa loob ng bahay, maliit yung bahay, doon na natutulog yung bata, doon naliligo, doon nagpapalit ng damit, sa harap ng tatay, ng tiyuhin, ng pinsan, nagkakaroon tuloy ng maling pag-iisip yung mga tao. So I think kailangan ma-warningan na yung mga little children should also be forewarned na hindi dapat nila gawin yun. Dahil pinadedemonyo yung pag-uutak ng mga tao. Nakakalungkot yung Justice Lopez at saka Lakay na yung abuse ay nangyayari within the family, hindi ibang tao sa loob mismo ng pamilya. Almost incestuous na yung nangyayari. Napakarami. Maniwala kayo. Pati rape outside of the family. Napakarami. Mabibigla kayo sa mga kasi rape to. Reclusion perpetua ito Panghabang buhay na pagkakakulong.
Ayan. Kaya lahat to umaakit ng Supreme Court eh. Kaya na-decide namin. Napakarami na nangyayaring ganito na pang-aabuso. Siguro- And Supreme Court is active about this thing, no? Na, lalo na kailan ba? Just ata November celebrate yung Women's Month eh. Opo. We call the attention. We have to exert efforts really to combat these things that is happening within our midst. Siguro, Justice Sir, ayan, ito yung may recommenda natin sa DepEd kasi instead na sex education ituro sa mga bata, siguro mga ganitong advice ang maituro sa mga bata para maiwasan at kung ano ang dapat nilang gawin kung ganitong may mga advances sa Justice Lopez, Sir. Yes, opo. Tama ka dyan, Kuyang. Dapat maging aware sila. Opo. Pati yung mga ama, magulang, mga tiyuhin, mga lolo, pati lolo ang nangyayari. Wow. Napakaraming insidente. Nakakalungkot. Ito ang katotohanan. Ito ang realidad na nangyayari sa ating lipunan. So, dapat mabuksan at mapukaw ang kanilang kalooban at kanilang isipan Opo. na para maiwasan yung mga ganitong pangyayari lalo na sa loob ng kanilang pamamahay. Justice Lopez, Sir, maraming salamat po sa mga paliwanag. Ayan, at least marami tayong natutunan Yes, dito sa mga oo. magulang. Ayan, at sa mga anak din, malaking bagay po itong paliwanag po ninyo, Secretary Justice, Sir. At kung ano po ang mga ginagawa, dinidinig ng mga justices ng Supreme Court sa iba't ibang controversial na kaso. Thank you, Justice. Thank you, Justice, Sir. Good morning. Maraming salamat sa oras na ito. Ayan, Kuya Sir and Ma'am Elaine. thank you very Thank much, you po. sir. Mahabigan Supreme Court Associate Justice Joseph Ilarde Lopez. Daming bayan. Maraming mga nangyayari pala ngayon. Ano? Mga Alam mo, lolo, mga Lakay, tatay, nakakalungkot. pamangkin. Yun yung nagulat ako, Lakay. Kasi yung bagamat wala pang datos na naibibigay, no? Pero kung mataas ang kaso, Lakay, ng mga pang-aabuso, sexual abuse within the family, there's something wrong. May mali, Lakay. Oo, Totoo na kailangan yan. na pagtutunan ng pansin. Anyway, si Sherwin ba muna bago tayo mag-commercial? Ayan, ha? Okay, si Sherwin nga Sherwin. muna. Ayan, para sa mga motorista po, ba't daw tukod ang traffic dito sa may Ross Boulevard, Elaine? Aba naman ko, Lakay, dahil para po sa mga nagtatanong, mga nabuburyong na, mayroon pong Flash Report. Flash Report! Mayroon po diyang magkabilang aksidente sa north at southbound ng Ross Boulevard. Dito po yan sa may Buendia flyover. At nandiyan ang ating kasamahan na si RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Para talagang yes, Sister Ella, Lakay, tukod yung traffic dito sa kakabaan ng Roas Boulevard sa may Buendia flyover. At tapos na dalawang aksidente yung nangyari sa southbound, Lakay. Makikita mo yung haba ng sasakyan. Abot na hanggang doon sa Baclaran dahil isang dump truck yung sinasabing sumagi doon sa dalawang taxi. Ito yung taxi na nasa harapan natin ngayon na paano nangyari sumagi kayo sa taxi? Nakahinto po yung truck. Nang makapasok na kami, umabante siya. Nung pagkabante niya, ayun, sinagi niya, pati yung taxi yun, na sideswept kayo, parang gano'n. Opo. Na sideswept sila. Pero ang sinasabi ng traffic, may banggaan pang isa. Oo, doon daw po. Kung bago na naman banggaan, saan? Eto na naman, ako Lakay. Halos etot-etot na, gapang na yung mga sasakyan mula sa Baclaran Parking ng Buendia Flyover. Sa kabilang side naman ng Buendia Flyover, ayun, makikita mo Lakay. May isang stall truck. Pumirik na truck naman. Nako. Doon sa baba nitong southbound. Kung aling ka ng Luneta, patungo ka ng Baclaran, isang yun lamang yung madadaanan sa ibabaw ng flyover dahil may naman na tumirik at itong trailer truck ay 16-wheeler trailer yung service kararating pa lamang sinusubukan hilahin yung truck at maibaba dahil wala yung kabilang side naman Lakay lampas na ng bahagi ng Pio Campo yung haba ng pila ng mga sasakyan pakyat dito sa may Buendia flyover. Kaya yung Webes ng umaga na ating mga kababayan, kala mo may tulang Biyernes na. Dito sa paggagamit ka ng Roas Boulevard.
Kaya sa mga nais po makalampas dito sa traffic na ito, pwede kayong gumamit muna ng alternatibo. Kung kayo manggagaling na Baclaran area, pwede Macapagal Boulevard kayo, Jokno, labas kayo dito sa may Buendia. O kung magagaling naman kayo ng bahagi dyan sa may Tio Campo, kaya ng Quirino Avenue, papunta nga dito sa may bahagi ng Buendia, pwede kayo pumasok muna sa loob ng city complex para may iwasan nyo yung daloy o yung mabagal na daloy ng trafiko. Kanina pang mula alas 9 ng umaga lakay, gapang na yung mga sasakyan dito sa Ross Boulevard. Ice number 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Sherwin Alfaro. So, iwasan niyo po ang Ross Boulevard, lalo dito sa flyover ng Buendia. Oo, Ayan. pero ang matindi lakay, north tsaka south. Yun lang, so, magkabilaan. patay tayo dyan. Oras, Sister L. It's 9:42. Standby Milky, standby Raymond, standby Boy Gonzales. Happy birthday, sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Ayan, matatapos na pala tayo. Batiin ko muna itong birthday celebrators. Sandali lamang, Edniel. Standby Milky, standby Raymond at Paas. Abay, happy birthday muna kay Katunying. Ayan, Tunying Taberna. Aba, golden boy na pala siya. Akala ko 60 na siya, ha? Ayan, siyungkanta lang ba si Tunying? Happy birthday at imbitado po kayo lahat, ha? Ayan, kaya lang naku, lako na ano to. Sa ano pala ang celebration, Jerry, ha? Sa may Sol Air, ha? Ayan, saang Sol Air ito, ha? Ayan, Sol Air sa Quezon City o Sol Air dito sa Pasay, Paranaque. Ayan, dyan daw sa Sol Air sa Quezon City. Happy birthday, Katunying. Tisoy Oliveros, happy birthday, Pare Koy. Aba, binabati ni Mr. Cesar ng Toyota Alabang at Justice, Claro, ayan. At happy birthday din kay Kuyang Frank Camino, mula kay Kuyang Jimmy Camino at mga brethren sa Calaw Masonic Lands. Manny Castañeda ng Ciel, happy birthday, Pare Koy, mula kay Bossing Serge Bernal at Cesar Abaricia. Happy birthday, Attorney Raul Parasco yang sir, mula kay Mr. Michael It's My Guy. At binabati natin sina Joseph Lim, Mr. Toti Silva, at happy birthday kay ating Chloe Tenorio, mula kay Kuya Chris Cheat and Resting ng Talisay, Batangas. At happy birthday din kay TJ, sabay ba? TJ and 30 Esperon, mula kay Kuyang Nino at ating Joan Esperon. Flash Report. Flash Report! Resolusyon mag-uudyok sa Department of Agriculture para ideklara ang food security emergency. Aprobado na. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, inaprubahan ng National Price Coordinating Council o NPCC itong resolusyong mag-uudyok sa Department of Agriculture para magdeklara ng food security emergency sa bansa, partikular sa produkto ng bigas. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, siya rin tumatayong chairman itong NPCC. Kailangan ng deklarasyon para maglabas ng buffer stock itong NFA para magbenta ng bigas. Welcome naman ito ni DTI Secretary Francisco Chulaurel. Nauna nang ibinalita kanina sa ambush interview dito sa Pasig City, ang balak na ibenta ang NFA rice hindi lang para sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila, kundi sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Magugunitang patay kasi sa rice tarification law. Inamanduhan lamang ang NFA na mag-imbak ng bigas para sa mga kalamidad at maaari lamang maglabas o magbenta kung may umiiral na food security emergency. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Edniel Parosa. Bakit hindi ang ibenta, Val Gonzales? Diba? Yung nire-report mo last week, ha? Na 29 pesos sa mga kadiwa centers dyan sa may DA, sa may NIA, ha? Yun ang dapat ibenta. Bagong ani, 29 pesos per kilo. Ba't kailan mapaabuti ng 48 pesos? Samantala, report mo lang kay Manang Milky, NGCP.
Iginit na isailalim sa National Threat Assessment. Bakit naman, ha? Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay at Sister El, kinababahala ng ilang mambabatas ang posibleng pagmamaniobra na mga dayuhan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil mayroon umano itong mga opisyal na Chinese nationals. Ito ang pangamba ni Batangas Representative Jervil Luistro sa gananap na hearing ng House Committee on... Hala, ang ginawa mo, Lutoking, ba't pinutol mo si Milky? Ha? Naputol? Ayan na. Balikan natin si Milky Rigunan. Sa Senado muna tayo. Kampanya laban sa Pogo. Dapat pang paigtingin ng mga local officials. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian. Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor, ngayon na napatutunayan na ang operasyon ng Pogo ay nililipat na sa mga probinsya, ay dapat dito kumilos ang mga local government units upang sila'y tumulong at madiinan ang kampanya laban sa mga Pogo. Ito ang paniniwala ni Senador Sherin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means kasunod yung raid na isinagawa sa isang Pogo operation sa Barangay Lalaan 2 sa Silang, Cavite. Dito makikita na dapat kumilos yung mga local officials simula pa lang sa barangay. Pinapurihan nito yung iba't ibang mga law enforcement agencies na nagtutulungan para masawata yung Pogo operation sa bansa. Dahil malinaw na nung December o pagkatapos ng December 31, 2024 na deadline, alinsunod sa EO 74 ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa Pogo ay naghiwa-hiwalay ng mga ito. Ang iba ay nagpunta sa mga probinsya, yung iba ay nagpapanggap ngayon ng mga business process outsourcing o mga call center, habang yung iba naman ay nasa mga condominium units, mga subdivision at mga resorts, gaya ng nangyari dyan sa Silang, Cavite. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Kumusta kayo ang love life ni Senator Sherwin Gatchalian? Bakit ganyan yung mga tanungan mo, Lakay? Ikaw, tumawa ka rin eh. Hindi kasi, Lakay, may mga post lang online, mga sige na nga, intriga. balikan natin si Manang Milky Rigunan. Ikaw, tingnan mo, ikaw sinisegue mo kasi yan eh. Ay, wala naman akong... Balikan natin ang report ni RH12, Manang Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, ikinababahala ng ilang mambabatas ang posibleng pagmamaniobra ng mga dayuhan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil mayroon umano itong mga opisyal na Chinese nationals. Ito ang pangamba ni Batangas Representative Jervil Luistro sa ginanap na hearing ng House Committee on Legislative Franchises. Kwenesyon ni Luistro kung sinusunod ba ng NGCP ang probisyon ng saligang batas na dapat 60% pang-may-ari ng mga Pilipino at ang tanging mga Pilipino lamang ang maaaring maitalaga sa executive position at pamahala ng kumpanya. Sa datos ni Luistro, mga Chinese ang nasa mahalagang posisyon gaya ng Chairman of the Board, pati na rin ang NARI Group Corporation, isang Chinese IT infrastructure provider na mayroong partisipasyon sa operasyon ng NGCP. Ang NGCP na namamahala sa power transmission grid ng bansa ay 40% na pang-umayari ng State Grid Corporation ng China, habang ang natitirang 60% ay pang-umayari naman ni Henry C. Jr. at ni Robert Tuyito Jr., mga Pilipinong negosyante sa pamagitan naman ng Synergy Grid and Development Philippines. Gita ni Luistro, ang presensya ng mga dayuhan sa mahalagang posisyon ng NGCP ay hindi lamang salungat sa layunin sa constitutional safeguards, kundi nagbubukas din ng pagdududa kung sino ba talaga ang may kontrol sa operasyon ng power grid. Gita ni Congresswoman Luistro, ang pagkakaroon ng mga Chinese national sa operasyon ng NGCP ay nagdudulot ng pangamba sa pambansang seguridad at pagsunod sa constitutional safeguards. Bukod dito, inirekomenda rin ni Luistro na isailalim sa National Threat Assessment ang NGCP. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. At isa pang report, Sister L. Ang monster ship naman ng Chinese Coast Guard. Naku, 11 days na daw na nasa loob ng EEZ o yung Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ayon yan sa Philippine Coast Guard. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy.
Tuloy pa rin ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa karagatan ng Capones Island, kung saan 11 araw nang namamalagi doon ang pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard. Ayon kay Task Force on West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, nagmamatigas pa rin ang vessel 5901 ng China na umalis sa nabanggit na karagatan na sakop ng exclusive economic zone ng ating bansa. Sa kabila daw ng paulit-ulit na radio challenge ay hindi pa rin umaalis ang naturang barko. Dahil dito patuloy na nagsasagawa ang pagbabantay na ang mga tropa ng PCG para matiyak na hindi gagawa ng anumang mas agresibong hakbang ang mga Chino. Samantala, pinabalik na muna sa Subic, Zambales ang nag-overheat na BRP Teresa Magbanwa para kumpunihin na habang ipinadala naman para sa patuloy na pagpatrolya ang PCG Highlander. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Kulot, Boy Gonzales. Hindi mo kulot yun. Eraserhead. Oy, ingat kayo sa mga sa mga scam ha. Abay, Manong Chabit na biktima at ginamit pa ang DILG Secretary John Vic Remulla. At ginamit yung picture at saka boses. Akalain mo yun lakay, nakuhaan ng 150 ang Manong Chabit. 150 ba? 300? 150 lang lakay. 150 ba? 150. Natawa lang ako sa pagkakasabi, ako, hingi ako ng 150. Secretary ako. Si Secretary nangingi ng 150? Nakakaloka. Kaya ingat-ingat po sa mga scam. Huwag masyadong mapapaniwala. Ayan, kahit na may picture na dyan ng kausap ninyo at saka kaboses. Ang malupit lakay, AI ang ginamit. Yes. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras eksakto. 10:00 na umaga at 1 minuto.